Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we are the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. First in the news, the House of Representatives is set to vote today on the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. The House Justice Committee says it is ready to defend its findings of probable cause, even as Duterte's allies push back, calling the move politically motivated. Here's the report. After lengthy deliberations, the voting, the exchanges, and the waiting, the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte now move to the House plenary. The House Committee on Justice will present its report on the articles of impeachment. Committee Chairwoman Jerva Luistro says they are ready to defend how they found probable cause or sufficient basis for the impeachment. We will anticipate that there will be debate in as far as our findings of probable cause is concerned. Pwede rin natin i-anticipate the proceeding that we had in the Justice Committee might be questioned by some of the members of the House. But we will be responding to all the questions of the House members. In fact, Congresswoman Luistro says she does not feel any pressure over the upcoming vote. She says they are only following what the Constitution requires. Since day one of our proceeding in the Justice Committee, maliwanag po ang appreciation natin dito. This is not a matter of choice. This is a matter of duty. Meanwhile, House Justice Committee member Joel Chua said on One News's Politica All the Way, allies of BP Sara may find it difficult to oppose the impeachment because, he says, the evidence against the Vice President is overwhelming. Sabi nga nila, di ba, ang hustisya dapat nakapiring. Nakapiring, Oo. Paano mo sasabihin na no? Kung wala namang ebidensyang pinresenta yung kabila, wala namang ebidensya para ibangga dito sa mga aligasyon laban sa kanila. So we're giving them their days in court. Exactly. Pero never naman silang umapir. Di ba? Sinabi pa nga niya, bloodbath. Oh. So yung bloodbath, nawala, naging bubble bath. Meanwhile, for Partido Demokratiko Pilipino or PDP Laban, the impeachment against the Vice President is not a sincere pursuit of accountability. The party claims it is merely a political move tied to her possible presidential run in 2028. The party says lawmakers who vote in favor of impeachment will be blacklisted and will not be allowed to run under the PDP banner. The party also says it may support opposing candidates against them in their districts. The party insists this is not a threat but political accountability. And for more updates over at the House of Representatives, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, go ahead. Yes, good morning, Angela, Diego. Nandito nga tayo ngayon sa House of Representatives para abangan kung ano nga ba yung mangyayari mamaya sa plenaryo ng House of Representatives ng Kamara. Dahil inaasahan nga na pagbobotohan na ng mga mambabatas kung itatransmit na ba sa Senado itong articles of impeachment patungkol nga kay Vice President Sara Duterte. At kung maalala lang din natin, naging mahaba rin talaga yung diskusyon ng House Justice Committee pagdating nga dito sa probable causes, pati na rin sa pag-determine kung sufficient in form and substance itong mga inihaing reklamo laban sa bise, at nakita nga at nakapaloob doon sa 4 na articles of impeachment, yung sa misuse and abuse of confidential funds, maging yung sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, pati na rin na yung sa bribery at yung sa grave threat na binigay niya kay Pangulong Bongbong Marcos. So far dito, nag-ikot-ikot tayo, nagtanong-tanong na rin tayo, may ilan ng numbers at ilan ng mga lawmakers na nagsabi na possible talaga na mag-exceed na sa 215 yung numbers talaga na magpapakita ng suporta dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. And what's different now din daw kasi is that meron ngang proseso na pinagdaanan, mas nailatag ng mas maayos yung mga pieces of evidence na nakapaloob doon sa mga reklamo laban kay VP Sara. At yun nga, hindi na siya tulad nung last year na parang pirma lang. So, ine-expect na today nga ay magkakaroon na ng botohan. Pero the transmission, the transmittal to the Senate, baka sa next few days pa raw na mangyayari yan dito mismo sa Kamara. Mm-hmm.
So ano yung magiging parang guidelines or magiging game plan ngayon sa Kongreso as they move forward to vote, no? Lahat ba isa-isa sila ay magsasalita at i-defend yung answer nila, or is it going to be a viva voce, no? Voting lang yung mangyayari? Actually, nung nagkaroon din tayo nung impeachment agenda forum anong nakaraan, ay, ayun, nung nagkaroon tayo ng impeachment agenda forum nung nakaraan, nasabi na yung magiging proseso nito ay magsisimula doon sa plenary debates. So, merong manifestations na pwedeng gawin yung ilang mga mambabatas. So, yun lang na mga nakalista. At after nyan, magkakaroon ng nominal voting kung saan nga bibilangin nila ilan yung mga kongresista na papabor dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ilan yung opposed, at kung meron mang mag-abstain din doon nga sa articles of impeachment na mailalatag sa Kamara. So yun yung magiging process, and once matapos nga itong voting ay magkakaroon ng transmittal sa Senate, and doon na magkakaroon din ng parang election for the prosecution panel ng House of Representatives pagdating nga ng Senate Impeachment Court, no. Pero bago lahat ng yan sa plenaryo ay magkakaroon din tayo at inaasahan din natin na magkakaroon muna ng misa, which nung sinubaybayan din natin yung impeachment nung nakaraang taon, ganoon naman talaga yung nangyayari, no. Meron silang misa na ginaganap sa People's Center yan, at magkakaroon din ng march from the People's Center papunta dito sa plenary session dito mismo sa gilid ko, para nga magsimula na yung plenary debates at magbotohan na rin para nga dito sa articles of impeachment ni VP Sara. Amy, may mga nag-usap-usapan na ba mga congressman dyan as to ano yung possible magiging vote sila? Kasi by now, kahit wala pang, hindi na nakikita evidence masyado, I'm sure meron silang stand based sa mga usapan nila sa partido. So for Diego, wala naman talagang bago, parang din na possible talaga na mag-exceed ng 215 votes by today, dahil nga may mas maayos na latag na ebidensya VP Sara. So far, narinig na rin natin, no, yung sa National Unity Party, halos lahat ng partido dito mismo sa House of Representatives din ng mga mambabatas na nakausap natin, no, na meron silang natatanggap para nga bumoto at sumuporta dito sa impeachment ni VP Sara. So far, ganun pa rin naman mga members talaga ng House Justice Committee, and of course, yung mga nakapanayam din natin over the past few days, nagsasabi na, ayun nga, dahil nga may strong evidence, may clear evidence at may bagong ebidensya laban kay VP Sara, ay most likely mabigyan nga nila ng suporta itong impeachment ni Vice President. Alright, maraming salamat, mobile journalist Amy Atienza. Supporters of Vice President Sara Duterte gather as the House votes today on the articles of impeachment against her. For the details, we have mobile journalist Ray Vicente. Ray, saan ba yan? Yes, Diego, Angela, magandang umaga. Kasalukuyan nga sinasagawa ang kilos protesta dito sa harap ng South Gate sa House of Representatives, dahil nga yan sa magaganap na impeachment matters mamayang alas 3 ng tanghali sa House of Representatives. At kung makikita nyo nga sa aking likuran, yung mga ilang grupo dito, mga ilang progresibong grupo dito, ay ang Kilusang Mayo, pati Makabayan. Pero kanina, actually, bago tayo umere, Diego, Angela, ikakatapos lang, pakita ko lang sa kabilang dulo, yung mga progresibong grupo na Akbayan Party List, Akbayan Youth, pati Student Alliance, Revolution of the Philippines. So, pero ngayon naman, since tapos na yung programa nila, very short lang, simula nung alas 9 ng umaga, pumalit naman itong Kilusang Mayo, pati Makabayang Ulo. Pero kahit nga magkahiwalay raw talaga yung programa nila, iisa lang daw talaga ang panawagan nila, talagang madala raw sa Senado ang impeachment trial, at positibo raw sila na sana majority raw talaga magboboto nga sa impeachment ngayong magaganap sa Kamara. Okay, teka muna, Rhea. So ngayon, merong mga supporters ni VP Sara dyan sa may House of Representatives. Tapos sa ang area naman, yung mga grupo na like Kilusang Mayo na tutol naman or pabor sa impeachment against the Vice President.
Angela, actually, wala dito yung mga supporters si Vice President Sara Duterte. Lahat ng mga kasalukuyang naggaganap na kilos protesta dito, yung mga pabor nga sa impeachment trial. No? So, hindi pa natin alam kung magkakaroon sa ibang date ng House of Representatives. Pero ayon sa mga nakausap natin, katulad na lamang ni Akbayan Representative Percy, puro mga for para nga sa impeachment dito. Okay. So, parang wala. Malinaw yan. Walang mga supporters si VP Sara dyan. Oo. So ano to, linawin ko lang ulit, Rhea, ilan ang grupo na nandyan? I mean, na nagsanib puwersa or sino ang nag-spearhead talaga nito? Well, Jego, ang una talaga nga pumunta rito, Akbayan Fortiles, Akbayan Youth, okay. pati Student Council Alliance of the Philippines. Nag-start sila ng alas 9 ng umaga, pero natapos din after isang oras, no? Hindi talaga sila, kumbaga, nakikipag-coordinate na sa kasulukuyang nagpo-protesta, which is yung Makabayan, pati yung Kilusang Mayo. Pero yun nga, sabi nila, iisa pa rin naman daw yung panawagan nila na madala nga sa Senado itong impeachment trial ni VP Sara Duterte. So ano yung magiging parang activity nila dyan? Sila ba ay magsistay dyan hanggang matapos ang botohan? Kasi it's going to be a long day, di ba, Ray? Yes, Angela, nung nakausap natin yung representative ng Kilusang Mayo, ang sabi nila, baka raw yung ilang mga miyembro sa kanilang grupo ay mag-stay nga hanggang alas 3 ng tanghali kasi doon nga gaganapin yung impeachment sa Kamara. Pero yung ilan daw, titignan nila kung maabot kahit mga 1 p.m. lang daw kasi sabi nila, mainit din daw yung panahon. Pero kahit na hindi sila buong grupo yung mag-stay dito, meron daw for sure na mga ilan-ilan na mag-aantabay at manonood ka ng impeachment mamaya via online. Pero kamusta naman yung seguridad dyan ngayon sa House of Representatives? Kasi aside from them, we'll be expecting a lot of congressmen na pupunta ngayon dyan sa plenaryo para nga bumoto doon sa against or for the impeachment ng vice. Angela, pakita ko lang kung kanina kasi nandito sa ng Southgate sa House of Representatives, pero nakadeploy na more or less 17 na police from QCPD, Quezon City Police District, no? At ayon naman daw yan sa kanila, buong araw naman daw mananatili rito para talagang mapanatili yung seguridad yung mga natin sa tapat ng Attorney Renee. All right, thank you for that update. Mobile journalist Ray Vicente. Now, to help us understand the legal and constitutional issues surrounding today's House vote on the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte, we are joined by Attorney Alan Panolong, National President of the Integrated Bar of the Philippines. Good morning, Attorney. Thank you for joining us again. Okay, so we'll try to get Attorney Panolong on the line para nga mas maintindihan natin on the legal aspect and constitutional aspect yung mangyayari today, di ba? Yung impeachment, botohan ng impeachment against the Vice President Sara Duterte. Of course, madaming questions dyan. And of course, if na-impeach si Vice President Sara Duterte sa lower house, and na-transmit o sa Senado, ano yung magiging implication given na dumaan sila sa long process. So wala na bang balakid sa part ng Senado? Gusto rin natin malaman yan. Aside from other issues like ano yung point of no return kay VP Sara na hindi na siya pwede mag-resign. Because no matter what happens, pwede pa rin siyang ma-disqualify. Malitis. Malitis. Pero we have, okay na? Alright, Attorney Alan Panolong, thank you for joining us. Yes, thank you, Angelo and Angela, for inviting me to your morning's program. Good morning. Right, Good morning to our Attorney. So, listeners. ano po ba yung what should we expect, no? What should the public watch for in today's House plenary vote? Oh, well, we expect that the Congress will vote as to whether they agree with the report of the Committee on Justice on the report on the supposed on the impeachment complaint against the Vice President. Alright, Attorney, ang question kasi ng marami rin dito is yung kailan ba ang magiging point of no return ni VP Sara? If hypothetically she's impeached today, does that mean hindi na pwede mag-resign si VP Sara because no matter what happens,
she can still suffer the penalty of perpetual disqualification from running or taking any position? Well, actually, there are two things that we have to understand about the impeachment. First is the initiation, and second is the trial. Now, supposing the House of Representatives voted to impeach her, the impeachment complaint will now be forwarded to the Senate, who in turn will conduct the trial against her. Now, two things will actually happen in Senate. One, supposing she will be convicted. If she will be convicted, then the corresponding disqualifications attached to the penalty will now also be imposed. No? So there may be disqualifications for her to run for public office. Now, if she will be acquitted, then it is as if there was no impeachment complaint filed against her. So it is only when the Senate actually acts on the impeachment complaint. So initiation lang naman yun sa House eh. So in other words, Attorney, pag nagsimula na ang trial sa Senado at nag-resign si VP Sara, absuelto na siya sa lahat and she can still run? Supposing the Senate cannot will not decide on it. Oh, kasi Kasi once the Senate acquires jurisdiction over the case, so ibang usapan na yun. So it's up to the Senate to decide whether they push through the trial or not? Yeah, yes. Okay. Remember the Supreme... Yeah, go ahead. Yeah. Kasi yung ibang mga legal luminaries na nagsasabi nila, pwede daw yung ituloy, it's not really moot and academic because merong, kumbaga parang may guidelines doon or may isang issue na dapat talakayin, yun po ay tungkol sa perpetual disqualification. Yes, supposing Is that even possible? trial, the Vice President will... Well, it's really an exciting legal Yes, issue. definitely. And, That's true. if that would be the case, then not on that. Oo, no. We'll see. Parang we'll cross the bridge when we get there. Yeah, Parang ganon, ano. Pero today, Attorney, so ang mangyayari is yung each congressman is required or allowed only? I mean, in other words, sa pilitan ba kailangan mag-explain ng vote or kung gusto lang niya mag-explain ng vote? Well, on them. Kasi pa lang naman yan eh. Botohan lang naman yan. Just, pipirma ka o hindi. Yun lang yan eh. It doesn't, I believe, it doesn't need an explanation. But of course, if a congressman would like to explain his or her vote, then he or she can do that. And kasi before, Attorney, yes, go ahead. Kasi sir, sa impeachment naman eh, ang impeachment complaint, if it is endorsed by 1/3 of the Senate, wala na explanation yan eh. Kung pupirma ka, diretso na yun sa Senado. Yes. Yes. So more so if there is a voting. Pero But if they want it to be, more or less participative on the part of the members, so they can actually do that. Kaya lang matagal yan, sir. Oo nga, dami nila eh. I think yung mga attorney, mga previous impeachments, umabot ng well past midnight eh. Yeah. Yeah, oo. And attorney, Because this is... Yes, sir, go ahead. No, go ahead, Attorney. Continue what you were saying, Attorney. Because this is, both political and accountable exercise now. So, you expect emotions and among other things. Well, the reason why we were asking po kanina kung magbobotohan lang ba sila or they will defend their answer because parang this time around po kasi 'di ba iba yung path no na ginawa ng impeachment as compared to last year where last year nagbotohan 1/3 directly signatures agad. Signatures agad. Pero ito po kasi dumaan muna siya sa ano po ba 'yun 'di ba ito po ay impeachment 'yon, Committee on Justice. Impeachment filed by a citizen and then endorsed by member of the Congress. So wala po pagkakaiba 'yon pagdating po sa botohan. Malaki ang pagkakaiba kasi sa isa na nagpirmahan lang eh. So okay na.
kasi endorsed by one-third. Ito naman is, yun nga, gaya ng nasabi mo, this is an impeachment complaint filed by a concerned citizen, and then it was sponsored by a member of the Congress and referred to the Committee on Justice. The Committee on Justice conducted hearing, and then they found sufficiency and form and substance, and they voted to consider the complaint as an impeachment. They found probable cause, and i-refer naman nila sa plenary. That's right. Pero, attorney, parang a lot of people were saying in previous impeachment procedures sa panahon ni PGMA and also yung kay Chief Justice Corona, parang none of us remember yung determination of probable cause na dininig sa Committee on Justice level. Is this something that they added because of the recent Supreme Court ruling? The House of Representatives, especially the Committee on Justice, is mindful of the decision of the court in Duterte versus House of Reps. So I think they want to exercise caution so that it will not meet any constitutional challenge to avoid a repetition of the same fate of of the last year's impeachment complaint. So gusto nila wala nang room for any legal impediment. So it will no longer raise any constitutional issue, so that it will makatawid siya sa Senado ng mabuti. Parang ganun yung panila. So it's a very good process that they did. For me, as an observer, as a neutral person, no. So it was a good move. Yeah. Kasi talagang they conducted their own hearing, no, clarificatory hearing insofar as the Committee on Justice. Well, if you read the news articles, siyempre may magsasabi na kasi naman ganito yan kumbaga prejudge na yan. The others naman. So we give it the benefit of the doubt to our congressman. But don't you think, attorney, it would have made a difference if the Vice President attended at least one of those clarificatory hearings? Pero sabi nga nila, hindi naman pwedeng mag-probe kasi hindi naman talaga yun yung trial. Ang trial would be in the Senate. Well, if I were the Vice President, maganda sana yun. Kasi it would, number one, it's a show for statesmanship. And secondly, that being the Vice President, she herself uphold the Constitution, and secondly, she recognizes our institutions. So magandang kahit na sabihin natin halimbawa medyo partial yung committee na. Granting without admitting, no. But at least she showed that she is willing to face, even if allegedly she was prejudged. Kumbaga, it's really a good sign. Talagang kumbinsido ka na you have done nothing wrong. That's right. Which will amount to an impeachment. So, as far as the public and as far as governance is concerned, maganda sana yun. Oo nga. But of course, being a lawyer and being a lawyer herself, he knows better kung ano rin yung parang sa tingin niya is maganda. Attorney, yung issue... sorry, go ahead. Sige po. Okay, another question kasi, attorney, that is medyong, umiikot ngayon, the word forthwith. So, ang assumption nito, attorney, pag dumaan ito sa impeach si VP Sara at transmit to sa Senado, and with the process that it went through, meron pa bang yung nag-o-oppose sa impeachment sa Senado? Is there any other remedy that they have? Kailangan ba nilang pagbotohan na kung magko-convene pa sila? Or because of the process it went through, they have to convene immediately? Forthwith. Well, based on my understanding of the constitutional position, they have to convene. When they receive the impeachment complaint, the articles of impeachment, they have to convene as a
a body, being senator judges. Now, as to the question is as to when. Now that is that is a very critical issue because remember the Supreme Court decided on that. Yes. No, as to the word forthwith, meaning to say within a reasonable time, or meaning to say it's the Senate which determines as to when they can calendar. So they So, they have to Oh, but convene as considering- to when na lang ang magiging issue. Hindi tulad noon kasi may legal Yes. impediment. yes, but considering that this is a very controversial issue and it is of national significance, no? Yes. I think prudence dictates that they have to convene as soon as possible. So as to when, well, that is really left to their discretion. Forthwith. Hindi kasi may mga opo attorney kasi may mga nagsasabi like I think si Senator Panfilo Lacson sabi niya once the article of impeachment is transmitted to the Senate hindi pa sila Senate impeachment court, they will have to convene pa at yun ang pwede daw harangin. Pwede daw kailangan Oo. pagbotohan daw. What do you have to say to that po? Well, Kanya-kanyang basa no? Interpretation. oo nga, yun nga eh. But remember that the public is watching them. No? So they should not play with any what's this technicality. Yes. First things first, they have to uphold the supremacy of the Constitution. What does the Constitution say? So when the articles of impeachment is being presented before them, then they have to conduct the trial. Yes, that's So as right. to when, they have to determine that within a reasonable time. Hindi naman ang effect is to kill the articles of impeachment because they have to respect also Yeah. yung inter-parliamentary courtesy. Remember, they are co-equal with the House of Representatives. And you can just imagine if they wage, kung magkaroon sila ng hindi magandang crime, so magkakaroon tayo ng constitutional problem. That's So, right. worst, who will actually believe that? Yan ang problema. Yes. So, if they assert each other's kingdom, no? Sabi nila, no, we are superior over the other. So, remember, the people are watching them. Yeah, that's the key. Whether maka-VP man or hindi maka-VP, the best thing for this is for them to take action on this Yeah. because the people are watching them. The international community is watching. Exactly. So, hindi ito pwedeng, this is not an ordinary piece of legislation that they can sleep on it or they can just have, they can hostage it. Pwedeng So, kailangan ikamada. pong pag-aralan. Yeah, pwede pong pag-aralan na mabuti dahil marami pong repercussions nito. Exactly. Well, we understand that the people are divided on this. But at the end of the day, ang patutunguhan nito is trial. So, kailangan pag-aralan nila kung kailan sila mag-constitute as senator judges Yeah. in order to hear. Alright. Well, yan ang good point dun, attorney. Yeah, Sinabi niyo, yeah, the yeah. people are watching. People are watching. Kasi baka mamaya, attorney, dahil may mga brewing coup, Senate coup doon ngayon, baka ang gawin, pag na-transmit yung articles of impeachment, biglang sila magpalit ng leadership. Paano yun, di ba? Ang hirap nun. Anyway, Oo nga po. maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Alan Panolong, National President of the Integrated Bar of the Philippines. Thank you and good morning. Maraming salamat po sa inyo, Angelo and Angela, at mabuhay po tayong lahat. No? Sana po ay, ako panalangin po ay sana ay magkaisa tayong lahat at sana ay mawala na itong away-away. Pambihira. Kawawa talaga yung ordinaryong mamamayan na tulad True. We agree with you, attorney. Okay. All right. Thank you po. Thank you. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News.
At this point, let's check the situation over at the Senate. We have our mobile journalist, Merimon Reyes. Merimon, ano ba? Nakahanda na ba ang Senado dyan sa Ano ba, possible Merimon? transmittal ng articles of impeachment against VP Sara? Ang dami kong tanong, Merimon eh. Ako muna, wait lang. Well, Angelo, sa last week pa kasi or 2 weeks ago, 3 weeks ago, ang sinasabi tungkol dyan sa impeachment ni Senate President Tito Soto, while everything remains speculative kasi hindi pa rin daw talaga alam kung magkakaroon na ba ng botohan anytime soon, mapapaaga ba, mapapatagal ba, or magpapatuloy ba yung botohan sa Kamara and then magkakaroon ng transmission dito sa Senado. Pero may impeachment man daw or wala, part daw ng trabaho nila na mag-prepare. And isang month ago, ang sinasabi pa ni SP, pati ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, yung ilang personal preparations na ginagawa nila, especially kay SP Soto bilang presiding officer, is yung pagbabrush up sa rules of court, sa impeachment rules, para alam nila, again, para masiguro nila na pag kung magkakaroon man ng impeachment trial dito sa Senado, alam nila kung ano yung kanilang tatalakayin. Especially, ilan lang sa mga senador ngayong Congress ang mga abogado. So, pero ang malinaw kay SP Soto, kung magkaroon man ng transmittal dito sa Senado from the voting sa House, they will proceed forthwith, magko-convince sila forthwith. Yung trial proper, it will happen in a reasonable period of time. Pero kay SP Soto, ang ibig sabihin na forthwith yan ng convening the next day. So yung timeline na nakuha natin so far kasi, probably today, kung magkakaroon na ng botohan from the House, bukas pwede magkaroon ng transmittal ng articles of impeachment against Vice President Sara Duterte dito sa Senate. And then May 13, Wednesday, posibleng makapag-convene ang Senado bilang impeachment court. Merimon, I'd like to ask you kung ano yung official stand ng minority. While they have individual statements na sinasabi nila that they will oppose itong pag-convene into an impeachment court, madaming nagsasabi, mahihirapan ang minority as a group because wala nang legal impediment ng pwedeng pag-usapan regarding this impeachment complaint because dumaan sa very conservative process ang impeachment complaint sa lower house. Assuming matransmit to, Yes, and ang sinabi pa dyan ni Senator Sherwin Gatchalian, kung titignan din ng Constitution, walang ibang leeway at kakailanganin daw mag-proceed sa trial ng Senado bilang impeachment court. Pero ang huling sinabi kasi, for example, ni Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, nung nakita-kita ang minority, hindi kasi sila kompleto, kaya hindi daw nila napag-usapan yung impeachment. Pero, should it proceed at kung mangyayari man daw yun dito sa Senado, ang sabi dito ni Senator Alan, susundan daw nila yung due process, susundan daw nila yung batas, lalo pat may mga abogado sa minority. Pero on the other hand, ito kasi si Senator Robin Padilla, also from the minority, very vocal siya na may chance na talaga na kapag aakyat na dito yung articles of impeachment, magkakaroon ng opposition from the minority or if not from Senator Robin Padilla na hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Senator Jingo Estrada, for example, sinabi niya pa kung siya daw ang magsasalita, maraming bagay pa raw ang kailangang bigyan daw ng atensyon, ng oras na dito sa mga problema na kinakaharap ng bansa. Pero kung nandyan na raw yan, nandyan daw yan, wala naman daw sa kanya problema yung possible convening bilang impeachment court. Well, Merimon, tungkol naman kay Senator Bato de la Rosa, anong update doon sa sinasabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na magbibigay sila, isasapina siya, di ba, para doon sa investigation nila. Ito ba ay ibinigay na sa opisina ni Senator Bato de la Rosa? Nitong weekend pa lang, Angela, nangungulit na rin tayo sa opisina ni Senator Bato de la Rosa. Yung una kasi lumabas na meron na raw arrest warrant, nakuha na raw ito ng Interpol, and then ngayon may correction from mula sa pulisya, may subpoena, pero wala pang pagpaparamdam din at wala pang confirmation on the side of Senator Bato de la Rosa. Pero pagkatapos ito, ang titingnan natin, sisilipin kasi natin yung mga opisina na posibleng nakapag-receive na ng kopya ng subpoena. Pero until this very hour, sa pangungulit din natin ngayong araw na ito, wala pa tayong nakukuhang confirmation nor any answer from the camp of Senator Bato. Oo, kasi parang meron ako nakikitang balita din, can you confirm that as well, na ibinibigay na daw yung subpoena sa opisina ni Senator Bato de la Rosa few moments ago at ayaw naman daw tanggapin. So meron kang balita doon? Yan yung hindi natin pa nakikita. Kasi yung huling pagko-communicate natin kanina lamang sa staff kasi ni Senator Bato, wala pang naging response. Ang sabi nila, ito-check daw muna rin nila yun bago sila magbigay ng official answer to our queries. Pero then again, dahil nga nakukuha rin tayo ng impormasyon tungkol dyan, yan yung sisilipin natin dito sa mga opisina. Pero
kung physically yung ambience dito sa Senado, parang same as usual pa siya, puwera na lamang mamayang bago magsesyon kapag ka nakapanayam na natin yung ilang mga miyembro ng Senado. Yung usapin ng Senate coup, pinag-uusapan na naman yan dahil baka sakali matransmit nga itong impeachment, may mga may ayaw, may mga gusto dito sa impeachment. Ano ang balita mo dyan tungkol dun sa Senate coup? Last week, ang sabi ni Senator Ping, matibay pa raw ang majority. Wala pa raw nakikitang nalulutong kudeta, puwera na nga lang daw kung mangyayari ito. Pero ang sabi naman over the weekend ni Senate President Tito Sotto mismo, narinig niya nga raw na merong ganyan, pero ipinagkakatiwala niya na lang ito sa itaas. Basta siya, he serves at the pleasure daw of his colleagues at ang pinanghahawakan niya, ina-uphold niya raw yung konstitusyon. Pero ang sinasabi naman ni Senator Erwin Tulfo, kung sakaling magkaroon ng kudeta, there's a lot of explaining na kakailanganin from those who will be initiating the coup d'etat. Kasi ano raw ba ang magiging pagpapaliwanag dito? Nagkaroon ng change of leadership dahil daw ba doon sa impending impeachment trial? Anong pagpapaliwanag ang ibibigay nila dito? Lalo't pat maraming tao daw ang naghihintay na mangyari itong trial. And again, going back to Senator Sherwin Gatchalian, ang nasabi niya nga, the Senate may convene as early as May 13 nga kung magpatuloy talaga na umakyat dito yung articles of impeachment. Pero ayaw niyang i-preempt kung anong mangyayari kung magkakaroon ng motion on the floor bago mag-convene ng Senado bilang impeachment court. Kasi last year, kung maalala natin, si Senator Bato de la Rosa, nag-motion siya to dismiss the impeachment against VP Sara Duterte. And then nagkaroon ng ilang question and answers queries dito sa mga senador. Nagkaroon ng pag-archive, yung pag-convene bilang impeachment court. Sobrang panandalian lang siya, nag-oath lang, and then hindi na ito nagpatuloy. So, ito rin sinasabi ni Senator Ping na before convening as an impeachment court, they will be deciding as a 24-member institution. So, kung ano man ang mangyari sa session floor, yan yung isa sa mga antabayanan natin sa mga susunod na araw. Pero ang malinaw pa rin dito, according to SP, ang sinasabi ng konstitusyon, kapag ka na umakyat dito ang articles of impeachment, they have to proceed forthwith. Ang interpretation ni SP dito, convening nila will be the next day for this week, possibly May 30. Ay, ang daming mga ganap. Sige, mag-aabang na lang kami. Maraming salamat sa mga updates mo, mobile journalist Mary Reyes. Now, Peanut Gallery Media Network has finally released the full documentary it previously teased online involving former House Speaker Martin Romualdez. The details in this report. Peanut Gallery Media Network has released the full video it previously teased online involving former House Speaker Martin Romualdez. In the nearly 2-hour documentary titled The Scandal That Should Finally End Martin Romualdez, or the Martin Luther Fund episode, PGMN anchor CJ Hiro narrates allegations of government corruption involving Romualdez. In a social media post following the release of the documentary, Hiro said she is innocent and very much alive. She also claimed that efforts were made to stop the episode from being released. The NBI has since issued a subpoena against her. Before the documentary's release, PGMN founder Franco Mabanta broke his silence after he, along with 4 others, was released from the NBI detention facility in Muntinlupa after posting bail of 120,000 pesos each. Mabanta claimed they were wrongfully arrested and alleged that the operation was intended to prevent the documentary from being released. He said the group possesses messages, timelines, and names to support its claims, which will be presented at the proper time and in the proper venue. Attorney Bernice Rodriguez, lawyer for Mabanta, said they remain confident the case will be dismissed. We are going to be waiting for the resolution of the case. Hopefully, it will be a dismissal. We are very positive and confident that it's a dismissal. If not, then we're going to fight it out. We're very confident of our legal defense. And again, my clients are innocent. There was no crime, there was no extortion, and they are being unfairly judged now by the public. When asked about the subpoena issued by the NBI against Hiro, she declined to comment further. Now, in other news, the ICC says it has not issued any public arrest warrant against Senator Bato de la Rosa. This comes as the PNP CIDG is set to subpoena the former PNP chief over alleged extrajudicial killing cases in Davao. Here's the report. The CIDG will issue a subpoena to General de la Rosa to appear personally before the CIDG office here in aid of investigation of the previous crimes. Former PNP chief and now Senator Bato de la Rosa will be subpoenaed.
That was the focus of the press conference of Interior Secretary John Vic Remulla. The subpoena will come from the PNP Criminal Investigation and Detection Group, and De La Rosa will have to appear in person. This stems from the investigation of the House Quad Committee into De La Rosa's role in the alleged extrajudicial killings in the Davao region. He has never been personally investigated. This was triggered, again, by the rumors of the impending red notice, and we have now taken it upon ourselves to continue the investigation of these matters. It's all related to the 100-plus complaints of EJK that occurred during his term as City Director and Regional Director of Davao. Remulla clarifies this is not an arrest warrant. He also says this has nothing to do with the International Criminal Court. I will repeat, we are not a member of the ICC. We are not working with the ICC. This is a purely internal matter. There will be no handcuffs. It is merely a subpoena for investigation, not an arrest warrant. But when asked if the subpoena was connected to the Quadcom hearing, why only now? Remulla said, Again, it is a renewed interest because of all the rumors that were sparking. Just to set things clear, we decided to do it the proper way, to investigate in the proper way, and to debunk all the rumors that have been circulating. Information circulated that the ICC had allegedly ordered the arrest of Senator De La Rosa. According to a trusted News 5 source, Interpol representatives were also ready in the Philippines for De La Rosa's arrest. But according to the ICC, it has not issued any public arrest warrant. It can be recalled on March 7 last year, the ICC Pre-Trial Chamber 1 issued an arrest against former President Rodrigo Duterte. The warrant was classified as secret. 4 days later, on March 11, the arrest warrant was made public. On the same day, the former president was arrested. But for now, the DILG says it has not received any information or copy of such a warrant. We do not have a red notice for General De La Rosa. Okay, news has been circulating. I have not seen a copy. I have no information of a copy. Remulla also says he has disbanded the task force that was supposedly formed to arrest De La Rosa. Well, as I said, there is a 10,000-man task force that, okay, let me just make it clear, okay. That was in reaction to reports that there was an impending warrant. However, the ICC has said that there is none, okay? So we have dismantled that task force. Remulla believes De La Rosa is in the Davao region. He says police have also been alerted for the serving of the subpoena. News 5 tried to get a statement from Senator De La Rosa and his legal counsel, but they have yet to respond. Rumors about an arrest warrant against the senator have been circulating since November 2025. Since then, he has not appeared in public and has not reported to the Senate. De La Rosa was among those named as an alleged co-perpetrator of former President Duterte in the case of crimes against humanity. This is in connection with the bloody war on drugs under the previous administration, where De La Rosa served as PNP chief. We are now joined by Attorney Nery Colmenares of the National Union of People's Lawyer. Attorney Colmenares, thank you very much to join us. Hi, For joining us, Attorney. Attorney. Hi, thanks. Hi, Angelo. Good morning to all of your viewers. Thank you. Well, Attorney, I want to start off itong with the recent recent na balita about the issuing or the pag-i-issue ng subpoena ni DILG Secretary kay Senator Bato de la Rosa. Ano yung significance nito? Why do you issue a subpoena at this point? Well, ang DOJ kasi they investigate they're conducting investigation either as an investigation to build up a case kung meron na namang kaso or as preliminary investigation halimbawa. So natural sa DOJ na mag-imbestiga, no? So para sa akin in fact matagal na kasing sinasabi ng marami na si President Duterte Davao pa yan, libo ng patay doon, presidente siya, libo-libo ulit. Ni investigasyon, wala man lang kayo. So, siguro, sinisimulan na nilang investigation sa ICC at ang subpoena is part ng process ng investigation ng ICC. So, siniserve naman yan sa marami, whether it's an investigation to open a case or build up a case or investigate a case or it's a preliminary investigation. Either way, nagpapadala naman yan ng subpoena at yung maraming ordinaryong mamamayan na sa subpoena sa preliminary examination halimbawa, sa preliminary investigation halimbawa. So dapat hindi naman special si Senator Bato
na hindi siya pwedeng isubpina just like everybody else na sinusubpina kung may investigation ang DOJ. The reason why I ask you this, attorneys, kasi madami nang tatanong din na is there a possibility na with this recent subpoena na sinabi ni Secretary John Vic Remulla, is there a chance na dito na lang litisin yung kaso ni Senator Bato? Or is this like what you said, part and parcel of what the ICC is going through? Well, sinabi ni Secretary Remulla na hindi related sa ICC dahil di tayo miyembro. Okay. So if we take his word for it, it's an investigation in the Philippines. Magpo-prosper bang investigation dito? Depende yan sa mga gather na data or evidence ng DOJ. Pero alam nyo, Angela, ang hirap pa. Kasi si President Duterte, mula pa yan nung mayor siya, ang hirap imbestigahan yan kasi very vindictive siya eh. Yeah. In fact, ang nag-head noon ng CHR na Commission on Human Rights Investigation, pinakulong niya yon. Tapos nung naging presidente siya, syempre, di lalo ang hirap dun sa drug war. Alam niyo, marami sa mga biktimang kliyente namin, sabi nila, alam mo, attorney, hindi sila nag-interview ng mga witnesses sa paligid. Pero pagdating ng pulis, patay, dalhin sa morgue o ganun. Tapos, may soko-soko minsan kung meron man, hindi nga gumagawa ng hindi accessible sa pamilya mga reports. So I don't know kung may nag-gather ang DOJ kasi based sa sinabi ni Secretary Remulla dati, na Boying naman na sabi niya hirap kami maganap kasi tanong panahon ni President Duterte hindi talaga tunay o seryosong iniimbestigahan ang mga EJK killings. Walang records. So so I'm not too sure kung mag-prosper ang kaso dito o may kasong maisasampa ang DOJ. So siguro bahagi ito ng investigation nila. Whether or not they'll file a case later, hindi natin alam. Well, of course, Attorney, the timing of this issuing of subpoena against the senator is also being looked at because this is right after na magkaroon ng usapin regarding dun sa ICC warrant of arrest against the senator and former PNP chief. Ngayon po, dahil nga po dun sa usapin na yon, sinabi meron, pero sinabi ng ICC walang public warrant of arrest. Is there a possibility na confidential lang muna ito and then later on, few days from now, maybe ay talagang meron ng ICC arrest warrants against the senator? Well, dalawang klase ng warrant ang ini-issue ng ICC. Yung una yung public warrant, di ba? Nakalagay yan sa kanila at ipopost nila yan sa website nila, announce nila yan, yung public warrant of arrest. The other kind of warrant na in-issue ng ICC ay yung confidential warrant, yung hindi nila public yan na sinasabi, pero nag-issue sila ng warrant. Kapareho ng kay President Duterte. Right. Yung kay President Duterte was not a public warrant. So, hindi natin alam kung may na-issue na non-public warrant, pero kung pansinin nyo ang sagot ng ICC, the ICC has not issued a public warrant. So, medyo, may interpretasyon ng, kapag mga abogado kasi may interpretasyon kami dyan. Right. Yung sinasabi naming negative pregnant na doctrine sa batas, na, kasi kung walang warrant, ang sasabihin mo, walang warrant That's na right. in-issue. Pero pag sinabi mong walang public warrant, ngayon may puwang yan. Pwedeng merong warrant pero hindi public. Kasi kinwalify nila walang public warrant. So, it's possible na may non-public warrant na na-issue at hindi lang natin alam, nandito na ngayon yan sa Pilipinas, yung warrant na yan. Yeah, right. Kasi attorney, I remember yung kay former President Rodrigo Duterte, parang March 7, pinag-usapan na may possible warrant against him. May mga denials on both sides, etc. But come March 11, yun na yung time na na-aresto siya. So, there's a possibility nga if ever. Pero attorney, I also wanna ask you about Kaufman, no? Recently po siya ay... Attorney Kaufman. Recently po siya ay hindi na, kumbaga nag-withdraw na po siya bilang parte ng legal team ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaso dyan sa ICC. Ano po ba sa tingin nyo dito yung naging parang nangyari? Although of course, on public perception, ang sinasabi po nila, hindi na daw po nag-renew itong si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang service right after ma-expire nung March. Well, hindi natin alam ang dahilan kung bakit siya tinanggal ni President Duterte doon sa pagiging counsel
Kung maayos naman yung pag-represent niya, di siguro naman i-renew yon, no? Pero hindi siya ni-renew kung ano man yung dahilan, hindi natin alam. But kung pansinin natin, talo palagi si President Duterte. Palaging talo. Kadami niya ng motion, Angela. Motion for interim release, disqualify the judge, disqualify the prosecutor. Pati nga kaming mga abogado ng biktima, pinadisqualify pa yan nila dati. Right, Sabi namin, grabe naman kayo. Mabuti nga may abogado pa si President Duterte, din kaanak ng biktima, patay na lang yun, walang abogado, korte yun. Tapos ngayon pati abogado ng biktima kunan nyo. In any case, talo lahat yun. So si President Duterte, alam mo hindi siya sanay matalo eh. Kasi ang lakas niya dito sa Pilipinas, walang investigasyon, walang kaso na nag-prosper sa kanya. So nasanay na siya doon. Kaya ang problema niya, yung ICC, medyo pantay na ng konti yan. Hindi na yan pwedeng mayor ka o presidente ka, hindi namin imbestigahan, hindi ka namin i-prosecute. Doon, pagpatas ang laban, may tulog si President Duterte. Kaya ako hindi ko naman masisisi talaga si Kaufman. Pero siguro dahil doon, posible, hindi natin alam, na dahil sabi niya, talo ka na ng talo, so palitan na kita. Na para sa akin na yes, siguro walang naipanalo, di palitan mo, karapatan niya naman yon. Ang hinihingi lang naman namin Angelo, na sana hindi ito mag-delay, that's the first point. Right. At second, yung i-appoint niya na abogado, sana naman hindi yung magdudulot ng pangamba sa mga biktima at mga witnesses na klase ng abogado. Kasi pag abogado ka na may access ka na sa lahat ng information, posible may access ka sa witnesses, ma-figure out mo kung sinong witness, sino ang biktima, nangangamba yung iba doon na, kung galing sa Pilipinas na abogado, na sagad-saring Duterte, baka naman malagay sa alanganin yung mga security ng biktima o witnesses. Yun lang naman ang naano namin. Of course, may right siyang mag-appoint. Huwag lang sana mag-create ng concern as to the security of the witnesses and the victims. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras and of course sa inyong insights as always. Attorney Nery Colmenares of the National Union of People's Lawyers. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga, Angelo. Maraming salamat po. As temperatures rise, many Filipinos turn to electric fans for relief. But experts warn they might not be enough and could even be ineffective in enclosed spaces during extreme heat. Mobile Journal Ray Vicente reports. In a tropical country, electric fans are widely being used to cool down, especially when heat becomes unbearable. However, the World Health Organization advises against the usage of electric fans in enclosed spaces during extreme heat. A mechanical engineer said that fans running in an unventilated area would release just hot air. Talagang hindi magiging effective ang mga electric fans kasi part ng air conditioning or pag-aayos ng ating air para maging usable, para maging breathable, at para maging comfortable para sa ating mga mamamayan, dapat hindi lang air temperature, kung hindi air humidity. Inaayos din natin yan. Kapag naging kulog na, ibig sabihin, masyado ng maraming moisture dun sa ating air. Oven effect na nabanggit niya ng WHO, yan ay para sa mga talagang enclosed spaces na walang tamang ventilation. Kasi ibig sabihin niyan, yung hangin na nandun sa loob, yun lang din ang pinapaikot niya sa loob ng ating kwarto. Once the temperature reaches above 35 degrees Celsius, electric fans will just become ineffective as extreme heat overpowers the cooling effect that fans produce. Yung 35, actually, yung unit na yun, ay nanggaling yun dun sa ating skin temperature. Ang skin natin usually around 33 to 35 degrees Celsius. Past 35, hindi na talaga enough na electric fan lang. Kasi nga, ang mangyayari dyan, papaikot-ikutin niya lang yung mainit na hangin. Yung heat na nag-generate ng motor natin, although kasi may mechanical heat na napoproduce dahil umiikot siya, very minimal siya. Hindi siya ganun kalaki ang effect as compared sa init na nanggagaling sa araw. Even barbers like Richard had to minimize the opening hours as even 4 fans in a shop are not enough to minimize heat. Yet, he can only rely to electric fans to continue working.
Sobrang init talaga pagka tanghali. Saka pag hindi ko kinakaya, minsan sinasara ko na lang. Tapos magbubukas na lang ako pagka medyo malamig na. Itong electric fan, mainit na rin talaga ang singaw, hindi na kinakaya. Wala pang budget, tsaga-tsaga muna. Ganong sistema muna ang gagawin ko. Sasara muna ng tanghali. Meanwhile, the expert proposes an alternative way to combat heat while still using fans. Pwede pa rin natin gamitin ang ating mga electric fans. Pero kaysa nakatapat sa atin o nakatapat sa ating bahay, itapat natin sa labas. Bakit? Kasi kapag nakatapat ang electric fan sa labas, ay hihigupin niya yung mga natrap na mainit na hangin, yung mabigat na hangin dahil sa moisture, at ilalabas niya yan. Kapatid Ray Vicente, we are One News. The 12th stage of the 2026 MPTC Tour of Luzon begins today from Agoo, La Union to Mangatarem. For the details, we have our mobile journalist Denise Valdesancho. Denise, go ahead. Yes, the riders are now nearing Mangatarem, particularly at the Daang Kalikasan view deck, which serves as the finish line for this stage of the Tour of Luzon. A total of 72 riders took on today's challenge with a demanding 146-kilometer route that began in Agoo. Riders face a difficult uphill battle climbs upon entering Pangasinan while also battling scorching heat that is peaking at 34 degrees Celsius throughout the day. But despite these conditions, the peloton continues to push forward the final stretch with only less than 80 kilometers remaining before the finish here at Daang Kalikasan. Meanwhile, a quick recap from yesterday's Stage 11, defending champion Deon Ju of the Seoul Cycling Team secured a breakaway victory, strengthening his campaign in this year's Tour of Luzon. We'll be back with more updates. Back to you, Angelo and Jeka. Thank you so much, mobile journalist Denise Valdesancho. And that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. Please tune in here on One News dun sa mga magiging updates sa botohan ng plenaryo mamaya sa House of Representatives 3 p.m. on the impeachment against Vice President Sara Duterte. Yes. All right, and I'm Angelo Castro III. We are One News. All sides, all the time. Kapatid.